Ayan! Magandang Huwebes na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello sa ating mga Arpanalong Chuties, mga magulang, gayon din sa aming mga kapwa-guro na patuloy na nakasubaybay sa atin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. Patuloy po ninyong i-share ang live stream na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-aral, pati na rin sa inyong mga kakilala upang mas marami pa tayong matulayan ng pagkatuto. Handa na ba ang lahat? Isang mainit na Webes, pero alam ko na sana mag-enjoy tayo at gawin nating our fantastic ang hapon na ito. Okay, dahil handa na kayo at flooded na ang ating comment section, magandang hapon sa bawat isa na patuloy pa rin na nakasubaybay. Paki-share na lang po ito sa inyong mga kasama sa bahay o kaya naman ay mga classmates, gayon din sa inyong mga kapwa mga mag-aaral. Ayan, pansamantala ay mag-isa lamang po ako pero gawin natin mainit. Ayan Hello sa inyo, Samantha, Renz, Jane, Carlo, Josa, Kerubin, Jane, Marge, ayan, si Ralph Asho, Jillian Agonoy, Aliana, Jercel, Micaela, Empress Shell. Ayan, talagang, mainit na talaga ang comment section natin. Hello sa inyo. Abangan ninyo ang ating pagkatuto ngayong Huwebes ng hapon. At dahil dyan, magpapahuli pa ba tayo muli? Ako pa rin si Tutor Alin na makakasama ninyo upang gawing our fantastic ang hapon na ito. Pansamantala natin hindi makakasama si Tutor Rena dahil meron din siyang gawain sing importante rin ng katulad dito sa pampaaralan. Okay, pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating gawain noong nakaraang linggo. Ayan. Mula talaga ang ating mga mag-aaral ay mula sa Bagnos Integrated School, SDO Isabela, gayon din sa LFG Diamantina National High School, Pampanga High School, ayan, gayon din sa magandang hapon, Saliano High School, ayan, Macabebe High School from SDO Pampanga. Talaga naman ang sisipag Bekuran High School from Pampanga din. Ayan talagang bangka sisipag. Yun ang word sa amin, bang sisipag, mga bang. Watching then from Novaliches High School, si Kerubin. Share mo to, Kerubin, sa iyong mga classmates, para marami pa rin tayong matulayan ng pagkatuto. Okay? Magandang hapon din sa aking mga kapwa-guro mula sa Abuyod National High School, STO Rizal. Sa pamumuna po ng aming butihing punong guro, si Dr. Connie A. Madrid, gayon din sa aming head teacher, si Sir Jason Balahaja, at ang aming pong PSDS, si Ma'am PSDS mula sa Teresa, si Sir Ramon Patay at si Ma'am Arceli Tejada at ang aming happiest che na mahal ng buong Rizal. Magandang hapon at dahil dyan tayo po ay magpatuloy na dahil excited na kayo na malaman kung sino ba ang actually hindi sila napili talagang magaganda ang kanilang mga kasagutan. Kaya ito na yung ating gawain na yon. Yan. Bilang isang mag-aaral, gumawa ng isang paraan upang maipakita na ipinagmamalaki mo ang ating bansa. Mayroong mga sumagot sa ating gawain at talaga namang napakahuhusay. Ayan. Gumawa sila ng tula upang maipahayag ang kanilang paghanga at pagmamalaki sa ating bansa. At isa na dyan, yan marami sila Yan. Isa na dyan yan, Samantha Blasi mula sa Liano High School. Ayon sa kanya, huwag maging banyaga sa sariling bayan,
tangkilikin, alagaan at pahalagahan ang paraisong nakadisnan. Meron din dyan mula naman kay Renz Guyver Calyanta na ayon naman sa kanya, maliit man o malaki, gampanan ang tungkulin, sumunod, igalang, irespeto ang bansang kinalakihan. At gayon din, sabi dito, proud Filipino, sa kabila ng pagkakaiba-iba, respeto at pusong mapagmahal ang kailangan ng bawat isa. Yun naman ay mula kay Carlo Miguel P. Malonzo mula sa Pampanga High School. Meron pa, ang iyong talento at galing kaibigan, halina't gamitin ng may katuturan upang ipamalas sa mga dayuhan na tayo'y handang ipagtanggol ang bayan. Yan naman ay ayon kay Marjon C. Manalansan from Baruya High School. And last but not the least, mula naman kay Alriza Zaidane T. Gaza from Pampanga High School pa din, pagtangkilik sa sariling produkto, pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at kaugalian ay isa sa paraan para maipagmalaki ang ating bayan. Okay, very good talaga. Congratulations everyone sa inyong pakikiisa. Hindi kayo napapagod na makiisa at isagawa ang mga gawain na iniiwan sa inyo. Ano, congratulations. Yan. Talagang hindi kayo na itong patunay Isa kayong apakahusay learners. Okay. Isa itong patunay na sa mga susunod na henerasyon ay patuloy na magiging maunlad ang ating bansa dahil ngayon pa lang, bata pa lamang kayo, responsable na kayo at alam na ninyo kung paano nyo ba itutulay ang pagpapaunlad ng ating bansa. Okay, keep it up mga Arpanalong Chuties. Ngayon tayo naman ay magtungo na sa ating aralin. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa ikatlong markahan. Ang ating tatalakayin ay paggalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Inaasahan na naiisa-isa ang mga bansa at pamamaraan ng kolonyalismo ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Okay, so parang na tayo, kikilalanin na natin yung mga bansa na nanakop at yung mga bansang sinakop. Ano nga ba yung mga kaparaanan ng mga bansang kanluranin para wala ako kay Tutor Je. Hello, Tutor Je. Ayan. Ano ba yung mga layunin nila, motibo nila para makarating o kaya naman ay pumunta sila sa mga sa Timog at Kanlurang Asya? Okay, sa inyo bang palagay? Ano ba ang meron sa Timog at Kanlurang Asya? Bakit ang mga bansang kanluranin ay patuloy at nagpapatuloy sa pagdating o kaya naman ay pagsakop sa mga bansa na nakapaloob dito? Okay, so handang-handa na sila, pero bago yan, balikan muna natin ang ating tinalakay last week sa isang gawain. Ayan. Panuto, piliin at isulat sa comment box ang salitang nagpamali sa bawat pangungusap. So, ang isusulat nyo sa comment box ay yung maling salita. Ready na ba? Kung ready na, paulan naman kayo ng favorite heart ko, Kung ready na kayo, paulan ng red heart or kahit anong kulay ng heart sa ating comment section. Ayan. Ayan, at ready na. Ang dami pa din, Talagang umuulan ng heart. So lovely day. Ayan, dahil ready na kayo, magsimula na tayo. Ang isusulat nyo sa comment section ay yung salitang nagpamali. Nagpamali. Okay? Yan. Nang dumating ang panahon na sinakop ng mga nagaharing Turkong Ottoman ang ruta ng kalakalan, tanging mga blank ang pinayagang makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano, Italyano o Amerikano. Okay, alam nyo kaya ang tamang sagot? Italyano ba o Amerikano? Ang isusulat nyo sa comment section ay ang salitang nagpamali.
Yan. Hello sa inyo, Bianca, Avril, Ashley, Jeneline, Josa, Jane, Andrea, Marge, Aliana, Shooter J, hello, Marvin, Samantha, okay. So let's check your answer. May mga sagot na kagad sila. Ang salitang nagpamali dito ay, tignan, tama kaya yon? Tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Okay, very good. Ito ay Amerikano, kisang mga Amerikano dahil Italyano lamang ang pinayagan. Okay, ikalawa, ang mga blank ay inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Krusada, kalsada. Okay, para sa ikalawang pagpipilian, krusada, kalsada. May sagot na agad si Kerubin, si Andrea, si Marvin. Mga keyboard warriors forever. Ganon. Maraming salamat sa inyo at natutuwa ako na natutulungan namin kayo sa inyong mga pag-aaral sa iba't ibang subjects. Ano? Ang tamang kasagutan ay yon, kalsada. Ikatlo, si Marco Polo ay isang adventurerong blank na nagsilbing tagapayo ni Emperador Kublai Khan ng China. Italiano, Asiano. Okay. Ang bilis ni Carubina. Ayan. Ang tamang sagot ay ayan, Asiano. Ika-apat. Noong ika-16 na siglo, naimbento ang mas maunlad na kagamitang pandagat tulad ng blank na ginagamit upang malaman ang direksyon ng pupuntahan. Astrolabe, compass. Astrolabe o compass? Yan, may sagot na si Andrea. Watching from, hello po kay Felix Manalo, watching from Etchage West District, Doña Magdalena H. Gafud High School. Felix A. Manalo, grade 7 faith. Ayan, may tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Halo, astrolabe at compass. Pero ang nagpamali dito ay, ayon, astrolabe. Okay, at para sa ikalima, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo sa pangunguna ng Portugal at sinundan ng mga Spanish, Blanc, Ingles at Pranses, Dutch, Africans. Ayan, ang bilis naman ni Kerubin. Congratulations, Kerubin, ano? Okay, the right answer is ayon, African. So, alam ko marami sa inyo ang naka-perfect pero ang gagaling kasi natatandaan pa rin ninyo ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. At dahil dyan, magpapatuloy na tayo sa ating talakayan. O, ito na tayo ha, papasok na tayo. Pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng ruta. Maraming manlalayag na Portuges ang naglakbay, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama. Okay, meron dyan, ang daming naka-perfect. Oh, may 4/5, okay lang yon. 4/5, 5/5, you're still perfect in my eyes dahil patuloy pa rin kayo nakasuporta. At the same time, natutulayan ko kayo ng pagkatuto. Ngayon, gamit ang inyong mga modules ay masasagutan nyo na ito ng mas madali. Ano? Yan. Ano kaya ang meron sa paglalakbay ni Vasco da Gama? Ito ay dahil nalibot niya ang Cape of Good Hope
sa dulo ng Africa na siya namang nagbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies. So ibig sabihin talagang si Vasco da Gama ang nagbukas kumbaga ng mga idea bukod doon sa bukod kay Marco Polo at dahil na din sa paglalakbay ni Vasco da Gama, kumbaga parang open-minded, nakikita na nila kung saan nila nais magtungo. Ang pagtuklas ng alternatibong ruta na natuklasan ng mga Portuges ang nagbigay ng hamon sa iba pang bansang Europeo na maggalugad sa iba't ibang panig ng daigdig. Nariyan ang Spain, Netherlands, France, England, Russia, Germany, pati na rin ang Amerika. Isipin nyo ha, mayayaman naman silang mga bansa pero bakit ninanais nilang magtungo sa Timog at Kanlurang Asya? Ano ba ang meron sa Asya? Okay? Dahil nga dyan ay nagpaligsahan ng mga ito para tanghaling pinakakapangyarihan na bansa sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga lupain. Sa inyong palagay, yan. Anong dalawang bansa ang nagpaligsahan? Makikita ko kaya ang inyong mga kasagutan? Ayan. Hello, Frances, Faye, Supan Federio. Hello din sa iyo, Tutor Maika, Felix Manalo. Ano kaya yung mga bansa sa mga nabanggit nating bansa? Ito, Spain, Netherlands, France, England, Russia, Germany at Amerika. Kasama na rin ang Portugal. Ano kaya ang mga bansang nagpaligsahan? Okay? Tama dyan, si Kerubin, pati na rin si Andrea, pati si Marvin, Frances at Ashley. Ito nga ay ang Portugal at Spain. Dahil sa matinding tunggalian ng dalawang bansa na magitan ang Papa ng Simbahang Katoliko, ito ay para maiwasan ang paghantong sa digmaan ng paligsahan ng mga ito. At ang naging solusyon ng Simbahang Katoliko ay ang tinatawag na line of demarcation. Kumbaga, merong linya. Okay, ang silangan ay gagalugarin ng Portuges at ang kanluran naman ay gagalugarin ng Espanya. Okay, so kumbaga nahati na siya ng Papa ng Simbahang Katoliko. Ngayon, meron ng ilang mga bansang nagalugad sa hindi nila teritoryo. Pero, gayon pa man, hinayaan na lamang nila ito. Ang hindi nila maipaubaya sa isa't isa ay ang Moluccas. Okay, Yung Moluccas, kumbaga, okay na, sige na, meron na akong ibinigay sa'yo, meron na rin akong nakuha mula sa'yo. Pero bakit Moluccas? Bakit sa Moluccas, hindi nila kayang ipaubaya sa bawat isa? Diba? Okay. Dahil, itinuturing nila ang Moluccas na pinakamimithing lugar na pagkukunan ng mga rekado. Pero dahil sa Treaty of Saragossa noong 1529, yes, nakuha ng Portuguese ang Moluccas. So ang nagwagi dyan ay ang Portuguese. Yan. Ngayon, dahil nakita na natin, nahati na sila. Ang silangan ay para sa mga Portuguese at ang kanluran ay para sa Espanya. Plus, nadagdag din sa Portuguese ang Moluccas. Ngayon, tignan na natin, tunghayan na natin ang iba pang mga lugar na nakuha ng iba't ibang Europeyong bansa. Okay. Yan. Una na dyan ang Portugal. Sila ay nagtatag ng sentro ng kalakalan sa may kalikot sa India. Sunod ay nasakop ang Hormuz sa Golfo ng Persia o Iran ngayon. Gayon din ang Jew at Goa sa India at ang Aden sa Red Sea. Isa pa, Malacca sa Malaya, Moluccas sa Ternate, Macau sa China, pati na rin ang Formosa o ang
Taiwan ngayon. Kumbaga, ito na yung mga nakuhang lugar ng Portugal. So, ibig sabihin, ang dami na nila, no? Kumbaga, dagdag to sa mga puntos ko. Yun ang punto ng Portugal. Nadadagdagan na sila. Yan. Ang kanila lamang motibo noon sa pagsisimula ay, yan, pangkabuhayan at pang-ekonomiya. Ang una nilang sinasakop o ang una nilang pinupuntirya ay ang mga daungan upang makontrol nila ang pakikipagkalakalan. Siyempre, kung sa kanila daraan, 'di ba? Kung sa kanila daraan o siyempre sa daungan naman talaga dumadaan. Dahil sa kanila dadaan, kumbaga madali nilang makokontrol ang lahat. Pero nang lumaon, yan, ipinasok ang Kristyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan ng Portugal. Ayan. Kumbaga dati lang, pangkabuhayan at pang-ekonomiya. Pero ngayon ay ipinasok na nila ang Katolisismo. Kumbaga, minotivate na nila ang mga lokal na sumapi na sa isang relihiyon. Ganon. Ayan. Yan, magandang hapon pa rin po, Ma'am Janet. Ma'am Janet, gayon din kay Ramiel Zane, gayon din kay Lawrence Hermie, Pastor Zamora, and kay Sir Ren Karaan, at gayon din kay Doc Ruel G. Manalo. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Sunod naman nating tutunghayan ay ang England. Napasailalim ang Nova Scotia sa Canada na itatag din ang sentro ng kalakalan sa India at nakapagtatag rin ng permanenteng panirahan sa Hilagang Amerika. Kung titignan natin, ang England naman ay, kumbaga, nagkaroon sila ng stronghold kasi nagtayo sila ng mga sentro. 'Di ba? May sentro sila ng kalakalan plus nagkaroon din sila ng mga permanenteng panirahan. Ayan. Kumbaga, magkakaiba sila ng paraan at motibo, pero meron lang talaga silang, kumbaga, common. 'Di ba? Meron silang common goal. Ayun. Noong una pangkabuhayan ang dahilan ng England sa pagpunta sa India. O yun ulit, yung ganun din sa Portugal, pang-ekonomiya, yun, tsaka pangkabuhayan, gayon din ganito din sa England. Yan. Nang makita ang malaking pakinabang sa likas na yaman nito, tuluyang sinakop ang India ng England. Okay, nakita na ni England na wow, malaki pala ang sakop o malaki pala ang likas na yaman, mayaman sa likas na yaman ng India. Kailangan ay mas pakinabangan daw ng England ang India dahil sa likas na yaman nito. Okay? Sunod naman natin ay ang bansang France. Nakakuha sila ng teritoryo sa Quebec sa Canada, Louisiana sa Amerika, Laos, Cochin, China, Cambodia at Annam. Okay, yan naman yung sa France. Sila ay nakapagtatag ng pamayanang pang-commercial sa Pondicherry, Chandarnagore, Mahe at Karikal. Ayan, kung titignan natin, sila ay mga pamayanan naman. Ito sa France naman ay pamayanan. 'Di ba? Yung isa ay sentro ng kalakalan, ito naman sa France naman ang focus naman nila ay pamayanan. Okay. Samantala sa Netherlands naman, sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa isang bahagi ng India. Napasailalim ng Netherlands ang East Indies o ang Indonesia sa kasalukuyan. Okay, kung titignan natin, ang nagiging focus nila muna ay pang-ekonomiya. Pang-ekonomiya
o kaya naman ay pangkabuhayan. Pero ano kaya ang goal nila? Maaari ko bang malaman ano ba ang puno at dulo ng paggalugad nila sa Timog at Kanlurang Asya? Meron bang makapagsasagot? Ayan. Sabi dito ni Kerubin, likas na yaman meron sa Asya na ninanais ng mga Europeo kaya mas lalong ninais silang makapanakop ng mga bansa sa Asya. Yes. Meron dyan yung likas na yaman, di ba? Kung titignan natin, napaka yaman ng likas na yaman sa Asya. Kaya talagang pinag-aagawan nila, gusto nilang masakop ang lahat ng meron sa Asya. Dahil meron dyan, meron silang sinasabi dito na 3G. Ano nga yung 3G? Ano yon? Meron bang makapagsasabi sa akin nung 3G? Ito yung mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na ninanais at ninanais na masakop ng kanluranin ang bansa sa Asia. 3 G yon. Wala bang nakakaalam nun? Okay. Meron kayang makasasagot nito? Una na dyan. Yes, Marvin, tama ka doon, gold. Ano pa yung huling dalawa? Glory, yes, Marvin. yes ulit, Marvin. God. Okay, ito yung tatlo ha. God, gold, and glory. Ganon din, Bianca. Yes, ginto. Yan. Ano kaya ang meron doon sa tatlong ito? Kasi iniisip nila, kapag pumunta sila sa Asia, maipakikilala nila ang tinatawag nilang relihiyon. 'Di ba? Ito nga ay yung Katolisismo. Ikalawa naman, ginto. Marami tayong makukuhang ginto sa Asia. Sa lawak ba naman ng likas na yaman, 'di ba? Imposibleng masiro sila dito ang lawak-lawak ng likas na yaman ng Asia. At ang ikatlo, yung glory. Ano ba yung tinatawag nating glory? Kumbaga ito yung yabang. May pagmamalaki natin na teritoryo ko 'yan. Bawal galawin 'yan. Ganon, 'di ba? Kumbaga para sa kanila, ang akin ay akin, ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro. The more, the merrier. Kung mas marami ang teritoryo nila, syempre, mas marami silang gold na makukuha. Di ba? Tandaan natin, ang pangunahin nilang uri ng ekonomiya noon ay mercantilismo na kung saan sa masasabing mayaman ng isang bansa kung batay sa dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Ayan, ang gagaling talaga mga learners. Nawa ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. Pero bago tayo magtapos, sukatin muna natin kung ano ba yung hangganan ng inyong naunawaan sa ating talakayan ngayon. Ano? Okay. Pagyamanin, isaayon sa mga letra upang mabuo ang inilalarawan sa bawat bilang. Yes, ang galing talaga. Ang gagaling nyo talaga. Ang uhusay nyo, pinakikilig nyo ako. At this moment, talagang kinikilig ako sa mga kabataang, sa inyo mga learners, mga tuties na patuloy na nakasuporta, nakasubaybay pa rin sa amin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, hello sa inyo, Ashley May, Kerubin, Andrea, Marvin, Marge, Samantha, Ma'am, Tutor Je, hello. Ayan. So, magpaulan naman kayo ngayon ng haha-react. Magpaulan kayo ng haha-react kung kayo ay ready na para sa ating pagpapayaman ng inyong kaalaman. Haha. Ang nakikita ko ay puro heart. Pwede bang haha naman? Let's all be happy. Yes. Ayan. Thank you sa mga hearts. Ayan na. Nakikita ko na sila. Ha, ha, ha. Let's all be happy kasi Webes is always a good day. Ayan. Dahil ready na kayo at napakarami ng ha-ha, let's start.
Isa sa mga paraan upang makipag-ugnayan sa mga karatig bansa. Again, isa sa mga paraan upang makipag-ugnayan sa mga karatig bansa. Ano kaya ito? Isasaayos nyo, ha? Isaayos sa mga letra upang mabuo ang inilalarawan sa bawat bilang. Yes, may sagot na kagad sila. Ang bibilis. Ayan. Tignan natin kung tama ba ang mga kasagutan ng mga keyboard warriors na ito. Ang tamang sagot ay ayun, kalakalan ang huhusay. Okay, ikalawa. Isa sa mga bansang nanguna sa paggalugad sa mundo. Isa sa mga bansang nanguna sa paggalugad sa mundo. Okay, check natin. Ayan, ang bibilis. Tama kaya si Kerubin, si Samantha, si Andrea, si Marge, si Aliana, si Frances? Okay, ang tamang kasagutan ay yes, it's Portugal. Sunod naman, ikatlo, ang pinakamimithing lugar na pinagkukunan ng mga rekado. Ang pinakamimithing lugar na pinagkukunan ng mga rekado. Ang bilis. Ayan. Ang tamang kasagutan ay ayan. Okay, ito ay Moluccas. Yehey! At ikaapat, ang bansang gagalugad sa kanlurang bahagi ng mundo. Ang bansang gagalugad sa kanlurang bahagi ng mundo. Ayan na! Yehey! At para sa ikaapat na kasagutan, ito ay Espanya. Para sa huling katanungan, dahil sa kanyang paglalakbay, nagbukas ang ruta patungo sa East Indies. Dahil sa kanyang paglalakbay, nagbukas ang ruta patungo sa East Indies. Okay, pangalan to. Tao to. Yan, may sagot na kagad, ha? Mukhang makaka-perfect si Kerubin, si Bianca, si Marge, si Andrea, si Samantha, si Aliana, si Marvin. Aba talaga naman, ang huhusay talaga, ewan ko na lang. Kung hindi pa maging perfect din ang inyong grade sa AP, maraming salamat sa inyong mainit na pagsubaybay sa atin. Ano po? Okay, ang tamang kasagutan ay, ayun, Vasco da Gama. Yehey! Congratulations, everyone! Ayan, maaari bang patingin ako ng heart react kung kayo ay naka-perfect, tapos naman haha kung 4. Heart react kung perfect, tapos haha kung 4. Ayan. Talagang umuulan din dito ng heart. Yan. Ayan. Ang daming heart. Talagang napatunayan ninyo, ano, na talaga kayo ay mga fantastic at panalong learners every day. Ano ba yan? Talaga I'm so happy, pinatataba ninyo hindi lamang ang aking puso, pati na rin ang aking pagkatao. Dahil ang aming mga pagkatao ng mga tutors, alam nyo ba? Kasi feeling ko natutulungan namin kayo in a way na nag-e-enjoy ako, pati na nag-enjoy ang mga tutors, pati na rin ang mga tuties. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Dahil dyan, sabi ni Kerubin,
Ang saya po ng gawain. Yehey, salamat. At yes, tamang-tama po kayo, Ma'am Janet, dahil sobrang smart, hindi ko na mailarawan ang mga mag-aaral natin are fantastic, are panalong learners lagi. Talagang congratulations everyone. At dahil dyan, meron pa tayong last na gawain, isagawa. Magbigay ng dahilan kung bakit maraming kanluraning bansa ang nagnanais magtatag ng kolonya sa ating bansa. Again, magbigay ng dahilan, pwede nyo i-list down nyo na lang kung ano yung mga dahilan. Tapos i-chat nyo na lang, i-PM nyo ko or i-direct message nyo ko. Ang akin pong Facebook account ang aking messenger account ay Arlene Rimari. Ayan, maraming pong salamat. Uulitin ko, magbigay ng dahilan kung bakit maraming kanluraning bansa ang nagnanais magtatag ng kolonya sa ating bansa. Muli po, ayan, matatapos na tayo pero magpa-plug pa muna. Kami ang inyong mga Fantastic Tutors tuwing Webes. Nasisiguraduhin laging panalo ang inyong pagkatuto. Maraming salamat sa inyo. Dear Tuties, mga kapwa namin guro, gayon din sa mga magulang na patuloy pa rin nakasubaybay sa amin. I-like, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. See you next time. At ako pa rin po, si Tutor Aline. Okay, mula sa SDO Rizal. Sa susunod, kasama na natin si Tutor Rena. Abangan po kaming muli. At ang susunod sa akin ay si Tutor Leo. Kasama pa rin si Tutor Rena. See you guys. Maraming salamat sa inyo. And next time, alam nyo na, at 1:40 p.m., abangan si Tutor Aline at si Tutor Rena para sa Araling Panlipunan 7. Salamat! I love you all. Salamat! Paalam!